This show is brought to you by Laminine and Laminine Triple Omega Plus. Alagaan ang ating kalusugan. Tumulog na at inyong pakinggan. Mga payong pang serbisyo, mahalagang kaalaman. Siguradong matututunan ninyo. Itanong natin kay Doc. Itanong natin kay Doc. Andito para sa inyo, laging handang tumulong. Kaya-kaya yan, sa amin ang sagot. Say mo, Doc. Say mo, Doc. Good morning sa inyo lahat mga kapuso! Nandito na naman po tayo para sa isang mainit na talakayan kasama ang mga experts sa kalusugan. Sa kakaibang health and wellness program ng GMA News TV po, Say Mo Doc. Alam niyo po, for so many years, nakakakita tayo ng mga kabataan na nakalat-kalat ni Susan sa lansangan, ano? Marami sa kanila nanglilimos. Yung iba naman, kung sabihin ay ginagamit ng sindikato. Oh, so sad. Oo. Samantalang yung iba naman ay basta pinapabayaan na lamang ng mga kanilang mga magulang. Mga kapuso, the episode we prepared for you today is quite different po dahil ang pag-uusapan po natin ngayon is about children in need. Sila ang mga batang inabandona, mga street children, mga batang nalulong sa pinagbabawal na gamot na ang tanging inaasahan ay ang pag-aaruga ng mga social workers at mangilan-ngilang tao na may pusong dakila. Pusong busilak. Ilan na lang yan ngayon. How many people are genuinely concerned about the issues involving children? Kaya palagay ko, importanteng matalakay natin ang issue niyan ngayon umaga. Kaya po mga kapuso, don't change the channel ha. Dahil sa ating programa ngayong umaga, we promise to make your 30 minutes filled with information and wonderful insights about medical issues. Sa tulong ng mga experts na ating kakapanayamin, we will make health and wellness as simple as ABC. Sisimulan po natin ang special na episode na ito by introducing you to our first feature. Dadalhin po namin kayo sa Silvercrest Foundation. Hindi biro ang manirahan sa ibayong lugar na malayo sa mundong iyong nakagisnan. Iyan ang buhay ni Reverend Michael Klein. I needed a change of pace, and I lived in Minnesota, North Carolina, and I worked for a boys group home as a counselor and became the director, and then the facility came under government cut downs, and so a lot of personal things, and I just needed a change of pace, and so the God opened up a door for me to be here, and I'm here. Subalit ang kapalaran ni Michael ay hindi pansarili, kung hindi upang makapagbunsod ng bagong buhay para sa mga kabataang naligaw ng landas. I am the spiritual/counselor director here at Silvercrest. I see the residents, I check on their emotional and spiritual well-being. I help them when they are feeling down. I also communicate between them and their families to keep the family updated as to what is happening with their family member here. But more so, it's about their religious or spiritual needs. Ayon kay Michael, maraming dahilan kung bakit ang mga kabataan ay nalululong sa ipinagbabawal na gamot. I think a lot of it has to do with pressure and the expectations that they're unable to cope with or deal with. And many times, especially for the affluent families, there's a high expectation of succeeding. And when they don't reach that expectation, or when they feel in their minds or their hearts that they are letting their family members down, or they're unable to take care of their loved ones or spouses, then it creates that feeling of hopelessness. And I think in feeling that, they begin to find other coping mechanism, whether it be drugs, alcohol, pills, anything like that to help them to get through the day. At sa droga daw,
hindi pumipili kay mayaman o mahirap, binibiktima nito. For some, they have a strong spiritual background. For others, I think there is that predisposition for them to become addicted because they have that addicted gene in their families. Most of the times, if you find an alcoholic, his children are prone to be alcoholics. Whether they choose to or not, it's a choice, but it's there. Some people can take one drink and not be affected. Others can't stop. So I think it's a combination of a lot of things. I think it's how we're raised. I think it's our genetic makeup. I think it's our dreams. And if our dreams are in despair, if we don't have something to have faith in, then I think we're more prone to those type things. Si Michael ay isa lamang sa mga taong nagbibigay liwanag sa mga taga Silvercrest. Sana ay marami pang kagaya ni Michael na walang sawang tumutulong sa mga kabataan upang muli nilang makita ang tuwid na landas. Alam nyo, ang mga taong kagaya ni Pastor Michael ay kahanga-hanga. Hindi kasi biro ang ginagawa niya, dealing with troubled young people and helping them cope and improve their lives. Yes, that's true. And the good thing is, sa feature natin about Silvercrest, he is not the only one who will tell us stories and testimonials. Mamaya po ay makikilala natin ang ilan sa mga taong nakapagpabago ng buhay ng mga kabataan sa Silvercrest. Abangan niyo po sila sa pagbabalik ng Say Mo, Doc! Say mo, Doc! This show is brought to you by Laminine and Laminine Triple Omega Plus. Nagbabalik ang Say Mo, Doc. Alam nyo, Ana and Tita Maggie, may makikilala tayong dalawang tao na natulungang lubos ng Silvercrest Foundation. Talaga? The use of drugs has been prevalent kahit nung araw pa. It takes a lot of self-control to stop oneself from trying. Alam nyo, in my showbiz career, spanning several decades, I've seen how drugs have destroyed the lives of many young people. And it is not as simple as we think. Ang susunod nyo pong makikilala ay dalawa sa mga kasong natulungan ng Silvercrest Foundation. Panoorin po natin ito. Bata pa lamang si Michael na magkaproblema sa pamilya at ito ang naging sanhi kung bakit nagkaroon siya ng interes sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. My mother and father are separated. They always fight a lot. I didn't know what to do anymore. So, since my cousins are taking drugs, I asked them for drugs. And that's where I got the first taste of drugs. I think of my mom, I think of my paano hinahurt ng dad ko yung mom ko. Siyempre na-hurt din ako. Whenever I take drugs, for the meantime, nakakalimutan ko yung problema. Mula noon, naging labas-masok siya sa rehabilitation centers at basements ng mga ospital. Narehab ako sa Pasig. I have a kid right now. My live-in partner took her own life. That made me do drugs again. At sa pagkakataong ito, mas naging malala ang kondisyon ni Michael. They took me to a doctor to slow in my heartbeat because irregular na yung heartbeat ko. And I have to take antipsychotic meds to make me normal, to think normal. I am paranoid, I am hyper. Because of drugs, nasira rin yung health ko, pati the way I think. Nagiging paranoid ako pag walang meds. Pero dahil sa sariling pagpupursige at sa tulong ng Silvercrest Foundation, unti-unting nagbago ang buhay ni Michael. For me and my mom to reunite. And my daughter also, nagkaroon kami ng bonding moments. Every time I go day offs, I bond with my daughter and naging closer kami ng mom ko. Mula sa kwento ni Michael, may isa pang problemang natutulungan masolusyonan ang Silvercrest Foundation. Ito naman ang kwento ni Peter.
Nag-start ako ng gambling, but yung gambling ko is more on cockfighting. Una, nag-start lang ako sa maliliit na taya. Then, suddenly, nag-bet na rin ako ng malaki. Napasarap na ako sa pag-cockfighting ko. Natuto na rin ako humiram ng pera sa mga client ko. Then, ang laki nung problema ko, utang doon, utang dito. So, dumating yung time na hindi ko na nakayanan yung problema ko dahil patong-patong na yung mga inutang ko sa mga client ko at hinahabol na nila ako para bayaran ko sila. So, humingi ako ng tulong sa daddy ko. Sinabi ko yung problema ko. Nagalit yung daddy ko sa akin. Malaking perwisyo yung ginawa ko sa magulang ko dahil dumating yung point, gabi-gabi na lang akong humihingi ng pera sa kanila. Pero dahil sa tulong ng Silvercrest Foundation, nagbago ang buhay ni Peter at tuluyan niyang naiwaksi ang pagkahumaling sa pagsusugal. Ang priority ko ngayon sa paglabas ko, ayusin yung pamilya ko, yung asawa ko dahil sa malaking kasalanan na nagawa ko and sa family ko din. Ito na yung kinonsider ko, Silvercrest, na second home ko. So, maraming itinulong sa akin yung Silvercrest. Number one, yung ugali ko. Kung paano ako magkaroon ng humility, openness, and acceptance sa pagkakamaling nagawa ko. Dalawa lamang sila sa maraming buhay na binago ng lugar na ito. Pero ano nga bang uri ng pag-aaruga ang inibibigay ng Silvercrest Foundation? We are a family approach because I help them more deal with their problems emotionally. You know, mostly yung mga yan, they become so depressed once na nandito na sila sa rehabilitation center. And that's what we do. You know, we try to help them out by giving them psychotherapy. We have 3 phases, like the intensive phase, the senior phase, and the re-entry phase. First stage is the intensive stage wherein we tackle their behavior. Because alam nyo naman, kaming mga nag-drugs, naapektuhan sa amin is our behavior and attitude. And pangalawa naman is seniorship, wherein they're starting to integrate with their families. The third is the re-entry phase, wherein they're beginning to start going out. Some go to school, some go back to work. If they have their own businesses and companies, that's what they do. Or they go back to their families. Bilang dating biktima ng drug abuse, naging advokasya na ni Diana Crespo ang pagtulong sa mga kabataan na napapariwara ng landas. It's a mission for me because I was once a recovering drug dependent. And it touches my heart because I want to help other people na naging katulad ko and also to help myself. At ito ang mensahe ni Diana sa mga kabataang nangangailangan ng pag-aaruga upang mapaglabanan ang adiksyon. Nandito po ang Silvercrest Foundation na handa pong tumulong sa inyong lahat. At hanapin niyo lang po kami, nandito lang po para kayo tulungan lahat. Wonderful po talaga. I feel so happy at how the people at Silvercrest affect so many lives. Ang galing po talaga ng transformation. Pero hindi ganun kadali yun eh. When counselors deal with addiction, kasama dyan ang depresyon. O talagang mahirap, pero coupled with determination, nagbabago talaga itong mga buhay ng mga biktima na to. Di ba, Tita Maggie? Yes. At sa aming pagbabalik, bisitahin naman natin ang Don Bosco Tuloy Tayo Foundation. Dito lamang sa Say Mo, Doc! Say mo, Doc! This show is brought to you by Laminine and Laminine Triple Omega Plus.
Welcome back sa Say Mo Doc. Susan, balita ko you did an exclusive for Tuloy Tayo Foundation, Don Bosco. Yes po, Tita Maggie. And you know that they get kids off the street at inaalagaan nila ang mga ito. I'm very excited na mapanood ninyo ang aming special interview with Father Rocky Evangelista po, ang founder ng Tuloy Tayo Foundation. Panoorin po natin ito. Nandito po tayo sa Tuloy sa Don Bosco Street Children Foundation Village, and atin pong makakasama ay walang iba po kundi si Father Rocky Evangelista, mismo ang founder po ng ating Tuloy Foundation. So Father, when you started doing it, now you have about 1,000 Yes. children in this facility, Yes. right? 1,000 ang batang Yes. nandito na nakita namin na talagang maayos na sila. And 21 years na yung foundation, so marami ng successful stories na Marami nang naituwid na buhay. Father, nung una ninyo silang nakita, alam ko kailangan nila ng bahay o kaya ng tutulugan, damit, pagkain. Pero mostly, I'm sure, they are physically erect and emotionally and mentally. How did you deal with that, Father? And can you share with us that kind of status? Pag nakita mong bata, gutay-gutay ang damit, hindi naliligo, hindi pa kumakain, kumakain isang araw, pwede mong bigyan ng damit, Tama tulugan, po. pagkain. Pero pag tumagal, lalong nalulusa yung puso mo kasi yung health condition nila. Stunted growth, Yes. malnourished. So meron silang physical sickness, merong emotional woundedness, may spiritual woundedness Tama din. po. Okay? So, Deprived lahat. deprive, oo. And that must be challenging and very hard for you because, kuminsan it's easier to go through that yourself than to see somebody. And nakikita ko nasa puso ninyo, you're very attached to them eh. Siyempre, ito ang misteryo, ito yung milagro nito, no? I've spent 21 years, hindi pa ako nagbabakasyon. Mula nung tinanggap ko itong mission na to, Father. ito ang bakasyon ko. Oh, Father. May That's so nagtanong nga inspiring. sa akin, sabi, magbakasyon ka naman. Ito, bigyan ka ng ticket, punta sa Europe. Pumunta ka naman sa Holy Land. Hindi ka ba stress? Hindi ka ba burned out? Nagtatrabaho ka 24/7. Alam niyo sagot ko? Opo. Hindi. 21 years? Yung iba, after 2 years, sa base Father. na rin. Ang sagot ko, You wanna make me cry. I'm sabi going to ko, cry. I don't work here. Yes. I live here. Yes. Hindi ako nagtatrabaho You know, dito. like they say, if Dito ka you nabubuhay. like what you're doing, you're not working. Diba? Diba po? Yeah. So, Father, kahanga-hanga po talaga yung ano nyo. At so, dito po sa facility o sa village, meron kayong parang holistic siya eh. Nandito na lahat. Share with us, ano po ang components ng village? Holistic approach to, pag tinignan mo, yung tao, yung bata is body and soul. Tama. So, may mind, may heart, may katawan. May flesh, yeah. May flesh. So, kung tao, yan ang component, dapat i-attend mo yan. Comprehensive care of healing, caring, and teaching. Tama. You want to talk about beauty, about kung success, Opo. kalinisan sa bata na nanggaling sa squatter area, Opo. walang sense of cleanliness and smell, etc. Oh, how did you do that? You give them live in a place that is clean, orderly, beautiful, then they begin to understand what it means to be beautiful, Wow. to be orderly and clean. Lahat ng tao, kahit yung tao sa bilanggo, may puso yan. Tama po. I agree with you. Bigyan mo lang ng pagkakataon Tama po. na ito ay Salamat. maganda, nakakabuti. Salamat then po. they will. So, nangyari to dahil Walang taong masama. We touch the heart of people. Sino ba namang hindi matatouch siya? Gusto mong sagipin isang batang mahirap, kung hindi mo sasagipin yan, magiging criminal, Tama. makakapatay, One papatayin siya. life at a time. Parang One yung life starfish. at a time. Yes, one Tama life po. at a time. Tama po. Ano po yung pinakamalubhang sakit na kita ninyo na naranasan ng mga bata?
lahat ng sakit dito sa 1,000 children nanggaling sa lugar na prone to sickness, lahat ng klaseng sakit. May hinimatay dahil may ulcer na hindi niya alam may ulcer na pala. May hinimatay naman dahil malnourished. Mayroong accident, halimbawa, naglalaro, nabalian ng paa. O kaya yung usual sickness ng mga girls, na minsan din alam, ganun pala. Opo. So, mayroon namang may hika. Mayroon namang hindi makahinga. Opo. Okay? So, yung iba't ibang uri. Pag mayroong batang may sakit na kailangan madala sa ospital, dadala namin kaagad Sa ospital. sa ospital. Either sa Osmond, pero kung kinakailangan, na halimbawa, hindi matugunan ng Osmond, pinakamalapit ng ospital ng Muntinlupa, sa Asian pupunta. Ano po ang pwedeng maitulong ng mga ating mamamayan na nasa puso rin nila ang pagtulong sa mahihirap para matulungan po kayo sa inyong mga adhikain? Marami kaming tulong na kailangan. Ang alimbawa, yung gastos namin, cash, yung expenses, parang operational expenses, 4 million a month. Wow. So, yan kasama ng food, shelter, clothing, medicine, electricity. Okay. So, lahat ng ginagamit namin dito, donasyon, maliit man o malaki. Walang maliit Walang sa donasyon. maliit, etc. Pero ngayon talaga dahil pinag-usapan ng kalusugan. Opo. Kaya what is the purpose ng mag-aral siya, may trabaho, kung yung kalusugan niya hindi matugunan. Tama. So lahat tayong Pilipino, lalo na sa mga pwedeng tumulong, lalo ang gobyerno, yung ating Department of Health, no? Opo. Alam ko, ang dami nilang programa, ang dami nilang pwedeng gawin. Marami na silang ginagawa, pero dito rin kailangan namin ng tulong nila. Opo. Kasi maraming batang na ang kalusugan ay napakahina. At importante po, ang lagi ko po sinasabi, ang malusog na Pilipino ay magiging malusog na Pilipinas po ang magiging kalalabasan niyan. Totoo yan. Diba? Kaya ang kalusugan, priority dapat yan. We will make sure that, we are not going to just even personally be helping you, but we encourage you, lahat po tayo, magsama-sama po tayo, hindi po isang kamay lang po ang pwedeng gumawa ng napakalaking misyon na ginagawa ni Father Evangelista. Pero kung magsasama-sama po tayo, marami pa po tayong buhay na maiisalbar. Kung ganito ba naman ang pag-iisip ng mga Pilipino, thinking more of the unfortunate people before they think of themselves, then this place would be happier, it would be more blessed. Itong ating show ngayon, mga kapuso, pinag-usapan natin earlier, yung mga batang nagda-drugs. Tama. Ito naman ngayon sa Don Bosco, ito yung mga batang pinulot sa langsangan para maiwas doon sa pagda-drugs. Oo. Kung titignan ho natin, lahat ng kabataan, kay mayaman, kay mahirap, ay talagang importante Tama. na maalagaan at mabigyan ng tamang pansin. At ang maganda doon, lalo na sa Don Bosco, nakita natin na merong happy ending. Yes. So, hindi sila habang buhay na nandun sila, naging parang parasites or dependent, no? Yes. They eventually spread their wings and fly. Correct. Diba? So, nagiging inspiration yung mga success story na yon para naman doon sa mga new batch, no? And, they are able to live their lives functionally, and not only that, but it's also inspirationally to others. Mga kapuso, susunod na po ang segment kung saan may guest health experts tayo sa pagbabalik ng Say Mo, Doc! Say mo, Doc! This show is brought to you by Laminine and Laminine Triple Omega Plus. Matapos po ang pagbisita natin sa Silvercrest Foundation at Don Bosco, eto naman po ang segment na alam naming lagi niyong inaabangan. Meron po tayong healthcare expert na ating kakapanayamin. Siya po ay si Dr. Hilda Manlansing,
Anong say mo, Doc? Most of us have this misconception na kung mahirap yung bata, mas parang they come from the lower class, mas may tendency silang maging drug dependent. Actually, hindi. Kasi yung mga taong may pera, sila yung mas nakakabili ng drug. At tinanong namin kay Doktora kung ano ang epekto ng paggamit ng droga. Number one, they can't control themselves. Their actions are so different. Well, it depends on what medicine, on what drugs they use, no? The ones that stimulate, they can become so active, they cannot control themselves. Sometimes they can get into accidents. And then kung long-term po yung use or medyo napapatagal na yung paggamit nila, it affects their brain, their intelligence. Yung behavior nila nagbabago. At tinanong naman namin kay Doktora kung ano ang pwedeng gawin ng mga magulang para makaiwas sa mga anak nila sa pagdodroga. It's very important that they check kung sino yung mga kaibigan po nung anak nila noon. Kailangan tinututukan nila yon. And of course, nothing beats yung quality family na, they spend quality time with their family and their children. Ibang-iba yon kasi talagang makikita mo agad. And if you catch it early, yun nga, marireverse po yung nangyayari sa kanila. Mula sa isang issue ng kalusugan, tayo po ay nagkaroon ng mas malalim na pagdidiskusyon tungkol sa mga bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. Lagi po natin tandaan, good health is priceless. Kaya dapat laging alamin sa mga experts kung ano ang makakabuti sa ating kalusugan. Hanggang sa muli, kami ang inyong partner sa Health and Wellness at ito ang Say mo, Doc!